common objections and rejections, success and prosperity principles, and proven step to grow your network. Okay? So ito po, sino po dito yung mga first time? Lahat? Wow! Halos lahat po, no? So naka-experience na po ba kayo ng objections or mga rejections? Kahit mga first time, meron po kayong na-experience na. Ayan. So sa mga hindi pa po nakaka-experience, huwag po kayong mag-alala. Na-experience nyo rin po yan. Okay? Kasi lahat po tayo, makaka-experience talaga ng rejections and objections. Normal po yan sa negosyo natin. Okay? Kaya kung meron tayong ganitong training kasi, ang unang-una po kailangan natin aralin is ano ba yung tamang attitude. Okay? Tamang attitude when it comes to rejection. Okay? Or sa mga objections na na-receive natin. So, unang-una po, expect people to ask question and object. Okay? Asahan mo na yan. Okay? Nasa likod po yan ng ano yung pwede nyo pong isulat. Okay? So, asahan nyo na po na mayroon tayong questions na ma-receive. Bakit? Kasi pag hindi yan nagtanong, ibig sabihin hindi yan interesado. Tama? Kayo, before kayo nag-join, marami ba kayong questions? Yes, kasi interesado kayong gawin at aralin. Tama po? Yes. So now, be prepared to answer questions and objections. Kaya nga meron tayong mga ganitong training para prepared ka sagutin. Sunod po, do your best to listen, digest, and solve problems. Hanggat kaya mo, aralin mo siya, tignan mo kung paano mo siya sasagutin. I-digest mo muna, pakinggan mo muna bago mo siya sagutin. Yung mga objections. Do not exaggerate. Ito po sobrang mahalaga. Bakit? Kasi hindi po natin kailangan mag-convince ng tao. Okay? Pwede mong baka sabihin mo, kumikita na ako ng 100K, 2 weeks pa lang ako, sabi mo. Do not exaggerate. Para lang mag-join. Hindi po natin yan kailangan gawin. Okay? Kailangan mo lang po maging sincere. Kung ano lang yung totoo, yun lang po yung sasabihin natin. Tama po? Yes. Kasi pag nag-join sila, yun din yung i-expect nila, yung in-exage mo. So, yun yung aasahan nilang income nila. Be polite. Marami po sa atin, nagni-negative. Nagkwento ka about V-Mobile, ganyan yan. Tama? Experience nyo? Yes. Be polite. Huwag mo silang naawayin, hayaan mo lang sila. Okay? Do not argue. Yun nga yung sinasabi ko kanina, wag na wag makikipag-away sa prospect mo. Okay? Okay lang yun kung may mga negative silang sabihin, hayaan mo lang sila. Kailangan, sila muna, yung unang magsasalita. Hayaan mo muna sila na ibigay yung mga objections nila, yung mga gusto nila sabihin bago mo sila sagutin. Kasi minsan nakikipag-away ka na kagad. Hindi mo pa naman alam kung ano ba yung concern niya or kung ano ba talaga yung sinasabi niya na objections. Okay? Normally yung mga tao, hindi naman talaga yan negative. Meron lang silang objections or questions na hindi malinaw. Nakakala naman natin, porque ang daming tanong, negative agad. Hindi po. Okay? Marami lang po silang gustong sabihin o malaman. So ito, 3 types of negastar. Ano ba yung negastar? Yung negastar po, yan yung mga negative na nasa paligid natin. Ito po mga taong ito, normal na po silang darating po sa buhay natin. Darating po sila, hindi nyo yan mapipigilan. Kaya po itong mga taong to, tanggapin nyo na sila sa buhay nyo. Okay? Sino ito? Ito po yung mga tao na galing sa ibang kumpanya. Natural, galing sa ibang kumpanya, magsasalita ng hindi maganda sa company natin. Tama? Pero tayo, wag na wag natin gagawin na manira ng ibang company. Okay po ba kayo doon? Wag na wag po natin yan gagawin. Sila, kung meron po kayong manira or mga negative or objections na yan, yung mga negastar na yan, galing sa ibang kumpanya, normal po yan. Asahan nyo na sila. Tanggapin nyo na sila. Okay? Sunod po, yung mga tao with false information. Bakit? Hindi sapat yung kaalaman nila. Kaya po sila nare-negative. Kaya sila nagbibigay ng negative thinking about V-Mobile kasi hindi naman talaga nila naintindihan. Tama? Yes. Hindi nila naintindihan eh. Kaya po, yung objections nila, matindi. Negative ang tingin nila. May mga tao po ba kayo na-encounter na
alam ko na yung B-Mobile, yan yung load. Tanungin mo siya, nakapag-load ka na ba? Alam mo ba yung sistema? Hindi. Diba? Kasi hindi niya naman talaga naintindihan. Kaya siya, negative. Okay? Ito po rin, isa. Family and friends. Sino po naniniwala sa akin na ang family and friends nila negative? Na-experience niyo po yan? Yes. Kung sino pa yung inaasahan ng maniniwala sa'yo, siya pa yung hindi naniniwala sa'yo. Siya pa yung nagne-negative. Okay? Bakit daw po yung tinatawag na crab mentality? Unang-una, ayaw nilang maangatan mo sila. Okay? Sunod, ang alam nila, di ba ikaw yung batang walang pangarap, tapos ngayon sasabihin mo, yaman-yaman. Di ba, mga kamag-anak natin, ganyan. So, syempre, hindi naman lahat, pero meron din na hindi naniniwala na kaibigan natin. So, ito po mga taong ito, hayaan nyo na po sila. Accept nyo po sila, tanggapin nyo po na darating yan sa buhay natin. So, yung mga yan, pag na-encounter nyo po sila, accept nyo lang po, hayaan nyo lang. Ay, huwag mong damdamin. Okay? Sunod po, ayan, handling common objections and rejection. May mga bibigay po ako sa inyo mga sample sa mga objections na pwedeng naranasan nyo na, pwede rin hindi pa, pero for sure, daranasan nyo. Paano po yan? Sino po naka-experience dito na nagsasabi na yung prospect nila, walang pera? Marami? Marami. Maraming interesado, pero anong sabi? Wala ako pera. Tama? Ikaw nga mismo, nung una sabi mo, wala kang pera. Nakita mo si B-Mobile, tama? Pero sa totoo lang po, hindi po yan objection. Minsan po, ginagawa yung palusot ng prospect. So, pag po sinabi nila sa akin, wala silang pera, tinatanong ko na kagad, interesado ka ba talaga? Baka palusot lang. Bakit? Sino po dito sa kwartong to, less than 50 pesos naman ang bulsa? Less than 50. Wala naman siguro, di ba? Kasi mamamasakay ka pa pauwi. Ano po yung point ko? Hindi ka walang pera. Kulang lang ang pera mo. Tama? Tama. Unless po yung prospect niya pulubi. Tama? Hindi yan, hindi sa wala. Kulang lang. And, hindi sa wala, hindi mo priority. 499, isang sahuran? Kinsenas katapusan? Yes. Di ba minsan nga isang kinsenas mo nga lang ang 499 eh. Ibig sabihin, may pera ka, hindi mo lang siya priority. Tama? So doon mo malalaman, interesado ba talaga yung prospect, yung kausap mo o hindi. Okay? So pwede mo rin po sabihin sa kanila na mas kailangan niyang mag-join. Kasi nga, wala siyang pera. Kaya nga kita ini-invite dahil alam ko wala kang pera. At alam niyo yung sumpa na yan? Alam niyo yun? Anong problema ng prospect? Walang pera. So, anong problema niya kahapon? Pera. Nung isang araw? Nung 2012? Sa tingin mo, ano magiging problema niya bukas? Pera pa rin. Sa 2014? Pera pa rin. Sumpa na ba yan? Sumpa na yan, putulin mo na yan, tama? Dahil pag hindi mo ginawa ng action ngayon, kailan pa gagawa ng action? Kailan pa mapuputol yung sumpa na wala kang pera? Hanggang kailan mo gustong isipin na wala kang pera? Kaya nga kita ini-invite. Ano pa? I have no interest. Di ba maraming sinasabi, hindi ako interesado, sige salamat. Di ba may mga ganyan? Experience niyan? Dito sila, interesado. Tanggapin niyo po yan, may mga tao talagang hindi nagkaka-interest. Mga tao walang pangarap or else, ayaw talaga nila. Employee mindset or basta ayaw nila. Isipin mo na lang kung lahat ng tao sa Pilipinas B-Mobile member. Mayaman na sila. Sino pa yung katulong natin? Sino yung driver natin? Diba? So, hindi talaga pwede lahat maging B-Mobile member. So, accept natin na hindi talaga lahat magkaka-interest. Okay? Pero kahit hindi sila interesado, pwede mo pa rin ipagamit yung produkto sa kanila. Still, naglo-load pa rin sila. Diba, Techno-user? May moringa tayo, may wellness tayo, pwede mong pagamit sa kanila. Okay? Sunod po, ask for referrals. Dito hindi ka mawawalan ng prospect. Isipin mo na lang, isang tao mag-reject sa'yo, ilan ang ni-refer niya? 5. Okay lang ba i-reject ka ng isang taong yun? Okay lang? Okay lang, ang ni-refer niya naman sa'yo, 5 eh. Diba? So, always ask for referrals. So, pag may mga hindi interesado, gano'n ang gawin mo. Ask for referrals. Para hindi ka maubusan ng prospect.
Linya-linya o shy type. Yan, may mga na-experience kang ganyan. Hindi ko linya yan eh, pasensya na. O kaya mahihain ako, hindi ako bagay dyan. May ganon? May ganon? Yes. Pag sinabi mong linya-linya, ito na lang. Halimbawa, manager ka. So, kumikita ka ng 50,000 per month. Example lang. Tapos, sinabi ko, mayor. Sabi ng mayor, linisin mo lang yung kalsada, kikita ka 100,000 buwan-buwan. Tatanggapin mo? Oo naman, 100,000 ka yan. Ano lang gagawin mo? Maglilinis ka lang. Pero take note, ano ka ulit? Manager ka, di ba? Ba't pinatos mo? Kasi nandun na? May linya-linya? Wala. Di ba? Nasa linya mo ba yung paglilinis ng kalsada? Pero nilinya mo. Bakit? Kasi nandun ang pera. Di ba? Ano pa? Share mo yung background mo. Ano ka ba? Networker ka ba talaga? Inborn? Hindi. Inaral mo lang. Tama? Sino po dito nung bata pa sila ang sabi nila, I want to be a networker someday? May ganon? Wala, di ba nung bata ka sabi mo, I want to be a teacher, I want to be a policeman, di ba ganon? Tama? Kasi hindi mo naman talaga linya ang pagiging networker. Hindi mo nga alam na mapapadbad ka dito eh. Share mo background mo. Di ba meron ditong magtataho, meron din, merong engineer, meron doktor, merong lawyer, meron din namang mahirap lang. Pero nasa V-Mobile. Nasa linya ba nila? Ako po, share ko, isa po akong comsci graduate. Nasa networking ba yun? Part ba ng networking yun? Hindi. Nilinya ko? Yes, kasi nandun kaya na. Alam mo, kikita ka. Ito po, alam niyo yung congrats, Doc? Congrats, Doc, nurse ka na. Ayan. Di ba maraming doktor ang nag-nurse? Bakit? Kasi yun ang in-demand. Nung araw, dati, di ba, in-demand siya. Kaya, linya ba nila ang pag-nurse? Pero mo, ang tagal nilang inaral yung pagiging doktor, tapos mag-nurse ka lang. Tama? Linya mo? Hindi. Nilinya na. Ito, team mahihain. Sino po dito mahihain? Ayan, hindi magkataas ng kamay yan. Mahihain nga eh. Diba, ba't kinagtaas ng kamay? Sabi, hindi ka nahihiya. Ayan. Hindi na po ngayon. Ayan, hindi na ngayon. Ayan. So, team mahihain. Isipin mo na lang, ang mahihain daw, walang karapatang yumaman. Grabe naman. Kahit mahihain, pwede yumaman. Tama? Okay, kung mahihain ka, sino kaibigan mo? Mahihain din. Pag mahihain kayo, di ba, punta kayo sa isang sulok, doon mo i-present ang business, mahihain kayo, di ba, tago kayo doon. O, di dalawa na kayong mahihain. Tama? O, sino i-invite ng kaibigan mong mahihain? Mahihain din. O, di ba, tatlo na kayo. O, di ba? Pag lumaki grupo nyo, ang pangalan ng team nyo, team? Good news, ikaw ang team leader. Ayan, may team ka na. Ayan, so team, mahihain kayo. Kahit mahihain, pwede? Yumaman, so wala. Mahihahiya dito sa V-Mobile. Okay? Lalo na sa simula lang naman yan. Okay? Bakit? Kasi pag sa simula po, si upline muna ang magpe-present para sa inyo. Meron tayong mga presentation dito, may mga trainings dito. Habang inaaral mo pa, pwedeng si upline muna ang gumawa. Take note po, nilakihan ko po yung muna. Okay? Bakit? Kasi po baka nasa 9th level ka na, si upline pa rin gumagawa. Grabe ka naman. Ayan, diba? So kaya, muna. Aralin mo muna habang inaaral mo, si upline muna pwedeng gumawa. Dito sa office, may mga trainings tayo, may mga speakers tayo. So, habang hindi ka pa marunong, si upline muna yung gagawa. Habang nahihiya ka pa, diba? So, later on, ano rin yan eh, ma-enhance din yung pagiging mahihain. Okay? So, si upline, muna ha, si muna. Okay? Ayan. Sunod, I don't have time, I am too busy. Busy daw sila, tanong mo, saan ka busy? Pagpapayaman ng boss mo? Tama? Diba, nag-work ka para sa boss mo. Para sa pagyaman niya. So, saan ka busy? Diba? So, pwede mo rin sabihin sa kanya, mas maganda na busy ka. Bakit? Bagay sa'yo to. Alam niyo po ba yung law of leverage? Law of leverage. Sino po nakakilala kay Henry C? Sino po si Henry C? May-ari ng Robinson. May joke lang. Tinatest ko lang kung alam niyo talaga. Ayan. May-ari ng SM. Ngayon, pagpasok niyo po ba ng SM, si Henry C po ba magbubukas at sasabihin niya, happy to serve? Masabihin ni Henry C?
Hindi. Bakit? Kasi po may mga guard, may mga cashier, may mga empleyado. So, ano pong ginagawa niya? Binibili niya yung oras ng mga empleyado. Yung oras ng mga guard, ng mga cashier, ng ibang tao. Para dagdagan ang oras niya. Pansinin mo, lahat ba tayo may 24 hours? Yes. Yes, unless sa'yo 25. Wala naman, lahat tayo 24 hours, tama? Yes. Pero bakit magkakaiba tayo ng income? May malaki, may maliliit. Bakit? Dahil the way kung paano mo i-treasure or paano mo i-value yung time mo. Isipin mo na lang, si Henry C. Kung meron siyang 24 hours, ikaw, empleyado kita, binili ko yung 24 hours mo, let's say 8 hours lang, kasi 8 hours lang sa school, sa work. Nadagdagan ba ng 8 hours yung oras ko? Yes. Yes, kasi binili ko yung oras mo. Tama? Di ba ang empleyado, binabayaran lang naman yan para sa service and time mo? Tama? Tawag ba doon leverage? Yes. Sa dami ng empleyado niya, kahit ba wala siya sa SM, kumikita siya. Yes. Yes. Nag-leverage ba siya? Dumadami yung oras niya, dumadami yung service niya gamit ang ibang tao. Tanong, sa V-Mobile, may leveraging ba tayo? Yes. 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 Bakit? Pag lumaki network mo, kikita ka ba kahit wala kang ginagawa? Yes. Yes. Henry, si ka na ba? Yes. Di ba? So, dito sa V-Mobile, kahit busy ka, mas maganda. Tama? Dahil sa V-Mobile, may time freedom. Hanggang kailan niya gusto maging busy. Hanggang kailan niya gustong walang time. Diba? So, dito sa V-Mobile, mas okay kung busy ka. Diba? Ito bigyan ko kayo ng sample. Empleyado, kumikita ba ng 10,000 buwan-buwan? Posible? Yes, posible. Kaya bang mag-save ng 10,000 buwan-buwan? Kaya, walang kainan, walang toothbrush, walang load-load. Kaya? Hindi. O, let's sabihin na lang natin ganon. So, nakasave ka ng 10,000 buwan-buwan, walang kainan, walang toothbrush, walang date-date. So, after 12 months, kumita ka times 10 years, magkano na save mo? 1.2 million. Wala kang kain nga lang yan. Ewan ko kung buhay ka pa niyan after 10 years. Sabi mo ba, may kumikita po ba dito ng 100,000 buwan-buwan? Yes. Yes, meron. Tama? O, isipin mo na lang, times 12 months, times 1 year, magkano na save niya? 1.2. Pareho ba? Ano ba pinagkaiba? Time. Time. Ilan ang na-save ni V-Mobile? 9 years ng buhay niya. Ngayon, saan ka busy? Sa pagiging empleyado? Tama? So, mas maganda ba na mag-V-Mobile ka? Mas malaki ba yung masasave mo na time? Yes. Yes. Sa V-Mobile, 2 to 3 years na ilalaan mo. Tama? Ang mga empleyado, anong ginagawa nila? Kaya sila nag-work para pag-retire nila, magtatayo sila ng business. Pag-business ka na rin pala, ba't di mo pasimulan ngayon? Ganon din pala ang ending mo. Tama? Tama. At V-Mobile, pwede mo pa siyang isabay sa trabaho mo. At the same time, pwede ka mag-business. Okay? So, tanong mo ulit siya. Saan ka ulit busy? Sa pagpapayaman ng boss mo. Ayan. So, sigaw ng sambayanan. Resign. O, huwag kayong mag-resign. Sino mga empleyado dyan? Baka mag-resign kayo. Kasalanan ko pa. Hindi kayo pwede mag-resign ngayon. Gabi na. Bukas na. Ha? Bukas na. Ayan. Okay. I need to think about it. Maraming nagsasabi, pag-iisipan ko, na-experience niyo yan? Sabi nila, pag-iisipan muna nila. Maraming ganon. Yes. Pwede mo sabihin sa kanya, gusto mo ba talaga yumaman? Kasi kung gusto mong yumaman, meron po bang yumaman sa kakaisip? Wala. Tanong. Buti ikaw meron yan, yung iba wala. Walang isip ang swerte mo. Okay? So, pwede mo rin sabihin na pakinggan mo muna bago mo pag-isipan. Paano mo pag-iisipan ng isang bagay na hindi mo alam? Okay? At pwede mo rin pong sabihin sa kanya na ano ang kailangan niyang pag-isipan. Tanungin mo siya. Ano ba yung kailangan mong pag-isipan? Kasi baka makatulong ako, may sasagot ko ngayon. Kasi kaysa sa bahay mo, pag-isipan niya, doon mo lang sasagot. Nagets? Nagets po? Ayan. So, pag sinabi nila, kailangan mo daw pag-isipan, diba? Ito yung pwedeng sabihin. Ano yung kailangan mo? Pag-isipan. I'm not good at sales. Ayan. Sino po dito gusto nagbebenta? Wala naman, no? Sino dito po yung ayaw nang nagbebenta? Lahat naman tayo halos. Ayaw na nila nagbebenta, tama? Ngayon, pero bakit nasa V-Mobile tayo? Bakit ang V-Mobile? Nasa sales ba?
Diba? Sabi nga ni Sir Joke nung nakaraan, hindi ka magbebenta ng produkto. Anong binibenta natin? Pangarap. Sino po dito nakapanood na ng movie? Movie? Sa sine? Talagang may... Ikaw yung malaki TV. Ayan, TV. Sine, alam, movie. Ayan. So nakapanood, anong latest movie ngayon? Wolverine. Ayan. So nakapanood ng Wolverine. Ako din, hindi pa. Ayan. So, yung, Despicable Me. Hindi nyo alam? Titanic! Ayan, alam na yan. Alam na Titanic. O, let's say Titanic. Napanood mo na yung movie ng Titanic. Maganda? Yes, maganda. Naikwento mo? Naman, pag nakakita ka ng isang bagay na maganda, ano naman mo ginagawa? Hindi, pinapost mo sa Facebook, yung totoo, nagiro lang. Di ba, hindi ka makapapasok sa sinihan, na-picture mo na yung ticket, papasok naman na siya, nakapost na siya sa Facebook. Di ba, ganyan ngayon, uso ngayon. So normally, pag nakakita ka ng isang magandang bagay, kinukwento mo. Tama? Yes. Tama. Ngayon, kung yung movie na Titanic, kinukwento mo, yung kaibigan mo na-enjoy niya ang pagkikwento mo, nanood ng sine. Ngayon, sino kumita? Sinihan ikaw? Sino yan? Sino nagkwento? Unfair ba? Huwag kayong magkalala, may na tayo, may E+ na. Ayan na kayo kahit panood sila ng sine. Ayan. Okay? So, nagbenta ka ba? Nagkwento ka lang, tama? Same thing with V-Mobile. Pag nagustuhan mo, nakita mo maganda siya, anong una mong gagawin? Post mo sa Facebook. Ikwento mo. Kasi maganda siya, tama? Ikwento mo sa buong kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo. Pag nagustuhan nila, kikita ka ba? Yes! Kwento mo pa yung palabas sa sine. Ayan, yung wala na, hindi ka kikita dyan. Ito, pwede mo, ikwento, kikita ka pa. Okay? Hindi ka nagbenta. Nagbenta ka? Hindi. Nagkwento ka lang. Okay? Ito, sino po nakatin ng bomb kanina? Yung presentation kanina, anong sabi? No selling. No recruiting. And no forcing. Di ba nasa presentation yan kanina? Yes. Hindi mo kailangan magbenta. Okay? Ano pa po? Ito, normally naririnig nyo na to. I already joined in the past but it didn't work for me. Experience nyo na yan? Yes. Di ba sabi nila, alam ko na yan, nag-join na ako dyan dati, hindi naman ako kumita eh. May ganon? Yes. May ganon. Tama? Pwede nyo pong sabihin na hindi lahat ng company masama. Sino po dito nakakain na sa restaurant? Nakakita na lang. Restaurant, yung may menu, ayan, order ka. Ayan. Restaurant. Sa isang restaurant, di ba may food yan, may services yan. Kumain ka sa restaurant na hindi masarap. Tapos yung service nila hindi maganda. Tanong, kakain ka ba ulit sa ibang restaurant? Yes. Yes. Kasi yung restaurant na yun lang naman yung hindi masarap at hindi magandang service. Sa ibang restaurant, kakain ka ba ulit? Yes. Yes. Kasi iba-iba ang restaurant. Same thing with companies. Merong company talaga na hindi natin masabi, di ba? May mga ganun talaga. Meron din namang magagandang company. Tama? Tama. Parang hapagkainan. Sino po ba nakakita na ng buffet? Buffet. Buffet. Ganun. Hindi ka naman pagkain na yan. Di ba? Sa kainan po, lahat po ba ng pagkain na buffet, kinakain mo ba? Hindi. Hindi. Kasi hindi naman lahat gusto mo, hindi na lahat kinakain mo. Okay? Ganon din po sa V-Mobile. Okay? Pwede, kung hindi mo man nagustuhan before, baka ito na yung para sa'yo ngayon. Okay? So, pwede mo rin pong sabihin na yung experience mo, hindi mo naman yan pwedeng ma-experience ngayon. Magkaiba po yan. Okay? Kung hindi mo pa time noon, baka ngayon, time mo na. Okay? Yung future mo, malamang, yung future niya, hindi mo future. Magkaiba kayo. We are totally different. Isipin mo na lang, maraming company na katulad ng company natin, pero tanong produkto. Okay? Ang produkto natin unique, prepaid load. May mga prepaid load na kumakalat ngayon, tama? Yes. Copycat. Tanong, sino ba may-ari ng company nila? Diba? Tao lang. Tayo, corporation. Pangalawa, maraming company ngayon na magaganda yung mga may-ari. Yung mga talagang sasabihin mo, corporation din. Mga established na yung company nila. Tanong, anong produkto nila? Sabon. Tama? Magpaganda.
V-Mobile, prepaid load na, maganda pa yung may-ari ng company. Magkaiba po tayo sa ibang company. Okay? So, pag sinabi nila na, nag-join na ako dyan before, nagawa mo ba? Inaral mo ba? Nag-training ka ba? Diba? So, alam ko na yan, load yan. Kasi nga, paano mag-load? Di ba niya sagot? O, diba? Sabi niya, alam ko na yan, nag-training na ako dyan. In-apply mo ba yung na-train mo? Yung natutunan mo, in-apply mo ba? Diba? Kaya po yung iba, pag sinabi nila, hindi naman ako kumita dyan, nag-join na ako dyan, yung una kong tinatanong, anong ginawa mo after mo mag-join? Baka yung package mo, nilagay mo sa santo, tapos dinasalan mo. Ayan, hindi totoo ang pera dyan. Okay, kailangan mo ng action. Okay? So yung iba, pag po na-experience yung ganyan, hindi sila kumita, ganyan, aralin niyo po. Tanungin niyo muna siya, ano ba yung ginawa niya? Okay? Ito po, I like my job better, at least I have stable income. Sino po ulit dito ang empleyado? Empleyado. So kung empleyado ka, may stable income ka, tama? Kasi alam mo, next month, may sasahurin ka ulit. Okay? Pero ito lang po advice ko. Do not put your eggs in one basket. Tanong, pag nawalan ka ng trabaho, nagsara kumpanya, ano mangyayari sa'yo? Nga. Nga ka, tama? Wala kang ibang source of income. Tama? Kasi, lahat na, yan na ang inaasahan mo, yung trabaho mo lang. Pag biglang nagsara yan, matanggal ka, wala kang ibang source. Okay? So ito po, sino po nakakilala kay Robert Kiyosaki? Ninong ko po yan. Biro lang, tayo naman di ba wala. Yan, si Robert Kiyosaki, isa po siyang Japanese author. Siya po yung eto ng cash flow quadrant. Alam niyo po yung cash flow quadrant? Ano yung cash flow quadrant? Ito po yung may active income and passive income. So ano yung active income? Ito po yung employed. So empleyado. And self-employed. No work, no pay. Tama, empleyado. Pag di ka nagtrabaho ngayon, wala kang sasahurin. Di ba? Self-employed. Doktor, pag walang pasyente, walang kita. Passive income, business and investor. Sino po dito gusto maging investor? Sino may 80 million? Ayan. Huwag kayong mag-alala dyan tayo papunta sa pagiging investor. So, business and investor. So, ito yung 4 quadrant. Cash flow quadrant. Okay? So, sino po nakakilala kay Chinkitan? Chinkitan. Ayan. So, si Chinkitan po, meron po siyang na-share sa amin na isang story na meron daw po siyang kaibigan. Yung kaibigan niya po, isa po siyang accountant sa isang firm. So, empleyado po siya. Tama? Okay. So, since accountant siya, pwede po siya maging bookkeeper or tumatanggap po siya ng mga sideline, ng mga freelance niya sa mga maliliit na business. So, self-employed na rin po siya. Tama? Kasi pumapasok siya doon, kinukuha niya parang, di ba parang yung accountant, yung kinukwenta niya yung nila, di ba? So, nun po, dumami na yung kliyente niya sa pagiging self-employed niya. Nagtayo po siya ng isang maliit na negosyo. So, nag-hire siya ng mga CPA graduate. Siyempre, mura lang ang bayad dyan kasi newly grad. Tama? So, meron na po siyang business. Hindi pa rin po siya nag-resign. So, empleyado na siya, self-employed pa siya, meron pa siyang negosyo. At habang lumalaki po yung income niya, nag-i-invest siya saan? Mutual fund, stocks. So, nandito po ba siya sa 4th quadrant? Yes. Nag-resign ba siya? Hindi. Kaya ba pagsabay-sabayin? Yes, nasa time management lang kung paano mo siya gagawin, paano mo siya ima-manage. So sa V-Mobile, kung isa kang empleyado, pwede mo bang isabay si V-Mobile as your business? Yes! Marami na pong gumagawa niyan. Mga empleyado sila pero still nagagawa nila yung business. Bakit? 2 to 3 hours a day? Not bad. Diba, isipin mo na lang, lahat tayo may 24 hours, tama? Ilang oras ka nagtatrabaho, tapos plus pa yung tulog mo, plus pa yung travel mo sa mga 13 hours. Tama? Tulog mo, ilang oras ka natutulog? 12 hours? Huwag ganun. 6 hours lang, di ba? 6 hours lang. So, 13 plus 6, mat yun. So, ayun naman bilang. 19 and 20, 19 ba? O yan. Tapos, meron ka pang 4 hours, let's say sa family mo, banding-banding mo, di ba? May natira ka pa? May 24 hours mo? Di ba? Let's say 2 hours na vacant time. Anong ginagawa mo? Nanonood ka ng teleserye. Diba? Why not? Yung another 2 hours or 3 hours mo, bakit hindi mo siya ilaan sa business mo? V-Mobile. Pwede mo ba siyang gawin 2 to 3 hours a day? Yes, bawasan mo yung panonood mo ng TV. Pakikipag-chikahan sa kapitbahay. Pakikipag-inuman sa labas. Ayan, so pwede mo siyang
sabay. Kahit may trabaho ka. So, yung mga prospect nyo na may mga trabaho, pwede nyo po yan sabihin sa kanila na kailangan, meron pa silang ibang source of income. Ito super sikat to sa lahat. Ayan. Di ba? Sabi nila, ang V-Mobile daw ay pyramiding or illegal. Pwede nyo pong sabihin sa kanila, ang pyramiding po wala sa Pilipinas. Nasa Egypt. Ayan, nasa Egypt po yan. Nabiro na. Ayan. Diba? Tapos sabi nila, pyramiding. Ano ba yung pyramiding? Tanong ano ba yung pyramiding? Hindi nyo naman alam. Yung ganun. Diba? Hindi nyo naman naintindihan. Diba maraming nagsasabi, pyramiding yan. Hindi mo naman alam kung ano yung pyramiding. Hindi mo naman explain. Diba? Pwede nyo pong sabihin sa kanila na ang pyramiding o ang illegal po, ito po yung walang produkto. V-Mobile may produkto? Yes. Yes! Ito po yung walang product movement. Meron ba tayong product movement? Yes. Bakit? Yan. Kailangan lang ng distributor, walang customer. May mga customers ba tayo? Dami. Yes! Ito. Repeat purchases. Sino po dito nagpapaload tuwing birthday niya lang? Yun lang. Hindi naman siguro, no? So, may repeat purchases ba tayo? Yes. Diba lagi tayo nagpapaload? Earn by interest. Ayan, kumikita ka lang sa interest. Sa V-Mobile ba kumikita ka lang sa interest? Hindi, wino-workout natin. Tama? Ayan, sasabihin nila na wala kang gagawin after mo mag-join. Yun ang pyramiding, tama? Kasi wala kang gagawin. Earn by interest nga, mag-invest ka lang, kikita ka na. Ganun ba si V-Mobile? Yes. Hindi, di ba nga dun sa presentation natin, meron pang what's next. After mo mag-join, may what's next. Ito, attend ka ng training, ganyan, na aralin mo yung negosyo. So, hindi niya sinabi na tutubo ang pera mo dito. Tanong, pyramiding ba si V-Mobile? Hindi. At good news, meron pa po tayong letter na lumabas from SEC. Nakalagay po dyan, we found no violation. Okay? So, ito po, proof na V-Mobile is legal business. Okay? So, pag sinabi nilang pyramiding, nasa Egypt po yan. Ayan. Ito po, ito malupit sa lahat. Wala siyang kaibigan. Kawawa naman. Wala. Di ba, minsan, alam mo ano, yung wala akong mai-invite, wala akong kaibigan. Saklat ng buhay mo. Di ba, wala kang kaibigan. So, ito po, pwede ko pong ituro sa mamaya, i-discuss ko yung memory jogger. Alam niyo po yung I-100 strategy? Hulo, ikaw yung matindong bomb kanina. Di ba matindi kayo ng bomb kanina? Nasa bomb yan! I-100 strategy. Ano yun? Invite 100. Ay, hindi sila umaten. Totoo, tulog kayo kanina. Ayan. Invite 100 friends and educate. Sino yung 100 na yun? 10? Alin, talaga sila umaten. Tulog kayo, no? Aminin. 10 relatives. 10 friends. 30 cellphone contacts. And 50 Facebook friends. So, ayan po yung I-100 strategy. So, pag sinabi nila wala silang kaibigan, pagawan yan sa kanila. For sure ba, meron silang 10 kamag-anak? Naman. Left and right pa yan. Ano yung tatay, di ba? Friends. For sure ba, meron ba silang friends? Kawawa naman kung wala, no? Grabe naman. Di ba? Classic mo nung elementary, nung high school. Ano yung cellphone contacts? Di ba? Dual SIM pa. Naka-dual SIM pa yan. Facebook. Marami ka bang friends sa Facebook? Diba? Sobrang dami mong friends sa Facebook at hindi mo, kahit friend mo, may mga friends pa yan. Diba? Isang post mo nga lang, marami makakakita. So, ang saklap naman ng buhay mo kung sasabihin mo sa akin wala kang kaibigan. Ayan. Tama? Yes. So, ito po, meron po tayong 3 types of prospects. Prospect, yung possible prospect na may invite natin dito sa business. So, ano-ano po yan? Ito po yung immediate prospect or yung case system. Sino yung case system? Kamag-anak, kapatid, kabit, kalaguyo, katongit, kabingo, lahat ng case sa buhay mo, ayan po yung mga immediate prospects mo or yung mga kakilala mo na. Okay? Ito po yung immediate or yung unang-una mong pepresenta ng negosyo. Sunod, referral prospect. Di ba kanina dun sa I have no interest? Ayan. So sila po yun, mga nagre-refer po sa atin. And cold prospect. Ito po yung mga hindi natin kakilala. Tanong, ano po mas marami, kakilala o hindi kakilala? Hindi kakilala. Hindi kakilala. So mas marami ka bang prospect? Yes. Yes, oo naman.
Unang-una po sa Facebook. Lahat ba ng kaibigan mo sa Facebook, kakilala mo? Hindi. Okay? So, yung iba po siya, pwede nyo pong prospectin. Okay? Sunod po, flyer. So, mayroon po tayong mga sample ng mga flyers. Pwede po kayo mag-flyering sa baba, sa labas ng bahay nyo. Kung saan nyo man po gusto, pwede nyo po i-try yung flyering. Sa mga gusto lang pong mag-try, mas okay po yan. Ako po, actually, lumaki yung grupo ko through flyering. Kasi hindi po ako marunong mag-online before. Ngayon lang ako nag-aral ng online. So, pwede nyo po subukan yung flyering and survey. Alam niyo ba yung survey form? Mas okay po sa akin, para sa akin yung survey kaysa sa flyer. Sa survey kasi, nandun na yung mga info, papasagutin nyo siya. Compare sa flyer, hihintayin nyo yung prospect yung mag-text. Tama? Dun po sa survey, may info na siya. So, kayo yung pwedeng kumontak sa kanya. Okay? And, ayun. Ayun, yun na ngayon. Yung Facebook kasi, online naman po yan. Pwede nyo pong itry. So, ayan yung mga cold prospects and yung mga hindi nyo kakilala. Tama? Ito. Sino po dito ang above 20 years old? Kala ko walang amin. Above 20 years old. Sabi po nila, pag above 20 years old ka na daw, meron ka na daw 200 na kakilala. Agree? Agree. Diba? So, ikaw, kung meron ka 200 na kakilala, let's say, yung classmate mo, yung best friend mo, above 20 years old din, for sure ba may 200 din nakakilala yan? Yes. Hanggang may 200 pa po, hanggang may 200, mauubusan ka ba ng prospect? Hindi. Diba sa Facebook na isang post mo lang, yung friend ng friend mo, lahat yung makakakita. Tama? So, hindi ka mauubusan ng prospect. Okay? So, more than pa yan. So, ito po, balikan ko yung memory jogger kanina. Yung memory jogger po, pwede nyo po yan i-search doon sa Google, type nyo lang po, memory jogger exercise. So, marami pong lalabas dyan na names. Okay? So, okay lang po ba? May papagawa po ako sa inyong konting activity lang naman. Okay? So, ito pong memory jogger, para lang ma-enhance yung memory mo na, ay, may prospect pa pala po. Ayan, alam na niya, may pinapagawa ko kasi yan. So, pag po, may lumabas na isang word dyan, yun po yung ililisan nyo. Bakit ang may pesta sa taas? Ayun. Ililisan nyo po yung name. So, mas okay po sa akin kung name lang, kahit wag na yung surname, para mabilis. Okay po ba? May KJ po ba? Ayan. Gawin po natin para malaman natin kung sino-sino yung mga possible prospects natin. Okay, ready na? Sulat mo yung name ng mother mo. Alam niyo naman siguro yung pangalan, no? Father nyo, ayan. Susulat nyo na po kahit name lang, kahit wala na po yung surname. Father-in-law, mother-in-law. Pag nag-skip na ako, skip ka na rin. Grandparents, children, brother, sister. Ayan. Auntie, uncle. Nieces, nephews, cousins. Ayan, marami yan. Mother side, father side, tapos second cousin, third cousin, fourth cousin, cousin, diba? Okay? Ano pa? Friends. Gusto mo lahat ng pangalan ng friends mo. Neighbors. People you work with, mga katrabaho mo, church members, Sunday school class members, doctor. Lawyer, barber, dentist. Baka may kilala kang doktor. O baka may kilala kang mga lawyer. Dentist, politician. Ayan, sige, kaya niya. Gas station attendant, beautician, waiters, waitresses, taxi driver, sales agent, delivery boy. Ayan. Ayan, nakailan po? Nakailan? Brown ballpen. Ha? Anim? Dami! Ikaw, ma'am. Hindi niya nag-use. 9, diba? Ayan. Bakit ko po yung pinagawa? Kasi po, minsan, sinasabi po sa akin ng mga, lalo na sa team ko, di ba, alam mo naman yan, pinagawa ko yun before. Kapag kasi sinasabi nila, wala kasi akong prospect eh. Ang ginagawa ko po, sige, kuha ka ng ballpen, kuha ka ng papel. Sinasabi ko po yan, tapos nagmamadali sila. Siyempre, yung utak nila, tumatakbo bigla sa lubay. Kasi po, minsan meron tayong discrimination. Sinasabi nila na, ay, huwag na yung tita ko kasi mayaman na yan. Ay, huwag na yung kapitbahay namin kasi hindi na ito kailangan. Kaya huwag na yung busy yun. Tama? Lahat naman pwede mag-prospectin eh. Huwag kang mag-desisyon para sa kanila. I-present mo yung business. Ngayon, kung ayaw niya, okay lang. Hindi naman tayo namimilit eh. Tama?
ang mahalaga na i-present mo. Huwag kang magdidesisyon para sa kanya. Alam mo yung feeling na pagdating mo dito, yung may isang technopreneur, ang bitbit, tita mo. Nag-invite. Bakit? Discriminate mo kasi siya. Akala mo hindi niya kailangan. Tama? So dito po, tuloy-tuloy lang yan. Pag sabi mo wala kang prospect, search mo lang yan, memory jogger, marami pa po kayong makikita. Okay? So ito po, ito yung sample ng prospecting. So pag wala kang makuha prospect, pwede mo yan gawin. Okay? Remember, 100 names is good. 500 names is better. 1,000 or more names is excellent. Names po ito sa prospect list niya. Okay? So syempre, mas maraming name, mas maraming prospects. Mas maraming ka makakausap sa business. Okay? Success and Prosperity Principle. Ito po yung next topic natin. Ito. Sino po yung nakakilala kay Giancarlo? Ayun, so iba po sa Success and Prosperity Principle yung iba po kinuha ko sa kanya. Ito po yung ask. Ano yun? Magtanong ka lang. Isipin mo, ang pagtatanong na lang ang libre sa mundo. Lubusin mo na. Tama? Lahat ng bayad. Yan na lang libre. Lubusin mo na yan. Isipin mo, when asking people, there is everything to gain and nothing to lose. Halimbawa po si Ate Fe. Ate Fe, halimbawa wala kang invite bukas. Wala kang invite. Tama? Si Joey, tinanong mo siya, pwede ba kitang ma-invite bukas sa office? Pag humindi siya, may mawawala ba sa'yo? Wala. Kasi first of all, wala ka naman talagang invite. Tama? Ngayon, pag umuo siya, may invite ka ba? Anong ginawa mo? Nagtanong ka lang. May nawala ba sa'yo? Wala. Wala. Kasi pag hindi siya, hindi siya, walang nawala. Tama? Pag umuo siya, ayos. Ano lang ginawa mo? Nagtanong ka lang. Okay? Minsan po yung power of asking, powerful po yan. Samantalahin nyo na yan. Okay? Kasi libre po yan. Okay? So magtanong ka lang. Kausapin mo lang yung mga kaibigan mo. Magtanong ka lang sa kanila. Huwag kang mahiya. Okay? Huwag kang bakit unang-una isipin mo ikaw ang nagbibigay ng opportunity? Bakit ka mahihiyang i-share yung napakagandang opportunity na meron ka? Which is yung mobile. Okay? Sunod, reject, rejection, and failure. Rejection is only an event, not a person. Ito, tanong ko. Kapag ka pinresentan mo yung nanay mo at hindi siya nag-join, bukas ba hindi mo na siya nanay? Hindi naman, di ba? Okay? Bakit ko po yung nasabi? Minsan po kasi, pag may hindi nag-join sa atin or hindi naniniwala sa atin, naiiyak ka na kagad. Pag na-reject ka, naiiyak ka na kagad. Lagi mo lang isipin, ang ni-reject niya, hindi ikaw, yung event or yung inaalok mo, which is yung B-Mobile. Hindi ikaw. Isa kasi pag nare-reject ka, nagkukulong ka na sa isang sulok, ayaw na mag-B-Mobile, ang hirap ng B-Mobile. Tama? Tama? So yung rejection po, normal po yan darating sa buhay natin. Tanggapin nyo lang po yan, normal yan. Sino po dito sumasakay ng jeep? Lahat po ba ng jeep na pinara nyo, pinasakay kayo? Hindi. Pag ba lumagpas yung jeep, sasabihin mo, hindi ko yata linya ang pag-jeep. Nagtataksi na lang ako. Diba? Hindi yata ito para sa akin, ang hirap pag-jeep. Pwede ba yun? Hindi. Jeepney driver, di ba minsan nung i-stop yan kahit di ka naman pumara? Pag sumakay ka, bababa yan, babatoy, di ka sasakay. May ganon. Hindi. Bakit? Anong gagawin niya? Magtutuloy siya ulit. Tama? Kasi alam niya, during yung road trip niya, may papara at may papara. Tinigil ba siya? Hindi. Sasabihin niya bang hindi para sa akin ang pag-jeep? Tricycle na lang ako. Diba? Nung bata ka, nag-aaral ang maglakad, ilang beses ka natumba. Yun lang. Sinabi ba ng magulang mo na hindi para sa yung paglalakad, huwag ka na maglakad, sumuko ka na lang. Mag-quit ka na sa paglalakad, huwag mo lang aralin yan. May ganon? Hindi. Diba? Inaral ng nanay mo, patiently pinalakad ka niya unti-unti hanggang natuto ka. Kung nag-quit siya, nung time na nadapa ka, hindi ka naglalakad ngayon. Tama? Tama? Normal lang po ang ma-reject. Normal lang po yung mga bagay na huwag ka kagad mag-quit. Isipin mo hindi ikaw. Hindi ko yung, kasi minsan diba dinadamdam natin yung rejection eh. Hindi mo alam nung bata ka pa, nare-reject ka naman na eh. Bakit parang wala lang?
Di ba? Nung nasa negosyo na, napaka-sensitive mo na. Normal po yan. Okay? Rejection is an injection for you to grow. Isipin mo yung rejection na yung gawin mo silang inspirasyon. Okay? Pagka na-reject ka, sabihin mo po, ito lang isipin mo. Pag ako nagkasasakyan, ikaw ang unang sasagasaan ko. Hindi, biro lang. biro lang. Di ba? Gawin mong inspirasyon. Okay? Tapatunayan ko sa inyo na kaya ko itong gawin, na totoo to. Ganun, hindi yung, bakit yung B-Mobile, hindi yan totoo. Scam yan. Sabihin mo, oo nga, no? Ba't ba ako nag-job na? Kumampi ka pa. Di ba? Normal lang po yan. Okay, sila po yung gagawin mo silang inspirasyon. Okay? There is no such thing as failure, only result. Okay? Kung may nagawa kang hindi tama, hindi mali, ganyan, normal po yan. Isipin mo na lang, at least alam mo na kung paano gumawa ng hindi tama. Hindi mo rin ulitin. Tama? Hindi mo ulitin. Siyempre, yung resulta niya, alam mo na hindi tama eh. So, by the time, yung trial and error, di ba? Makukuha mo rin yung tama. Okay? Failure is laziness. Ayan. Wala naman po talaga nag-fail. Ang meron lang po, tamad. Tama? Comfort zone. Comfort zone lang. Yung iba tatamad-tamad lang. Okay? Pero hindi ka talaga nag-fail. Tinamad ka lang gawin. Okay? So, ito po, SW4. Some will join, some will not. So what? Someone else is waiting. Yan lang po ang lagi mong i-mindset sa isip mo. Okay lang na hindi ka mag-join. Bakit? Marami pang naghihintay dyan. Maraming sasali, maraming hindi sasali, pero okay lang. Ang trabaho mo lang, i-present ang business, ipakita ang negosyo sa kanila, sila po ang magde-decide. Kung hindi sila mag-join, okay lang. Ito, isipin mo na lang. Pinresentan mo siya ng business, tapos hindi siya nag-join. Ang first reaction mo, naggalit ka, sinigawan mo siya, nagbad ka sa kanya, bukas din na kayo magkaibigan. Anong feeling niya? Grabe ka naman, di ka lang kumita sa akin ng 700, ganyan ka, no? Diba? Tama? Pero ito, hindi siya nag-join, tapos pagkatapos ang sabi mo sa kanya, uy, thank you talaga, sige, ingat ka, masaya ka pa. Anong isipin niya? Ano kayo nangyari doon? Di na nga ako nag-join, masaya pa siya. Tama? Maka-curious ba siya? Maka-curious siya? Baka mag-join pa nga siya sa'yo later on. Tama? Eh, pag inaway mo, mag-join ka ba sa'yo yan? Larang hindi. Tama? Isipin pa niya, pinagkakakitaan mo lang siya. Kaya ka nagalit. Diba? Kaya lagi ka lang, okay lang yan. Marami pa dyan. Diba? Tama? Ito lang yung mindset mo. Some will join, some will not. So what? So what? So what? Diba? Someone else is waiting. Diba? Sabi ko nga sa'yo, present ka lang ng present. Hayaan mo sila. Mag-join sila o hindi, okay lang. Sino ba nawalan? Ikaw o sila? Sila. Ikaw ang may magandang opportunity. Yun ang lagi mong isipin. Ikaw ang nagbibigay ng opportunity sa kanila. Hindi sila ang may kailangan sa'yo. Ganun lang lagi mong mindset. Okay? Kasi mafe-feel nila yun eh kapag pagpasok mo ng simbahan, huy, 700. Si Father, 10,000. Kasi mas maraming network niya. Di ba? Nafe-feel nila yun. Okay, so time and purpose natin, i-share lang natin yung business, makatulong tayo sa mga Pilipino, and yung money will follow na lang yan. Tama? Yes. 3-second rule. Alam niyo po yung approaching. Approaching, di ba minsan mga lalaki, meron ka mga babae na gusto mong lapitan, gusto mong magpakilala, gusto ba minsan ihiya ka, yung parang ayaw mong lumapit. So ito, pwede mo po itong gawin. Ano to? 1, 2, 3, go. Ano yun? Pag may gusto kang lapitan, ang isipin mo lang, 1, 2, 3, hi, hello. Lapitan mo agad. Kasi the more na tumatagal, the more na iniisip mo na lapitan ko ito. Ano ba? Okay naman lang. Yung dagang sa dibdib mo, nagwawala yan. Tama? Tama! Di ba habang kinakabahan ka, lapit na ba ako? Ito na ba talaga? Yung dagang mo, dug. Tama? Yes. So kaya pag naisip mo na lapitan siya o kausapin siya, isip ka lang, 1, 2, 3, go ka na agad. Okay? Isang isip mo lang, sunod ka na agad. Okay? At huwag kang magtatanong ng question that is answerable by yes or no. Okay ba? May nakasalubong sa elevator. Sabi niya, sinabi mo sa kanya, dito ka nag-work. Nasagot niya,
Yes, tama? Tapos magtatanong ka na naman. Tapos hindi siya, di ba may mga tao na pag tinanong mo, hindi naman nagre-response pabalik. Kung ano na yung tinanong mo, yun lang yung masasagot niya, lalo na kung stranger ka. Tama? So sabihin mo, ano na naman kayo susunod kong itatanong? Kasi di ba, yes lang yung sinabi niya. O ito, tanongin mo sa kanya, ano pangalan mo? Sasagot ba siya ng yes? Siyempre hindi naman niya yung pangalan niya eh. Pag tinanong mo yung pangalan niya, for sure ba sasabihin niya, sinabi niya, Stephanie, ikaw, ano pangalan mo? Gaganon ba siya? Yes. Nag-start na kayo ng conversation? Yes. Yun na yung start ng conversation. Pero wag naman pagkakausap mo sa kanya, be mobile. Grabe mo, be mobile agad. Dapat wag muna be mobile. Kailangan meron muna kayong rapport, build rapport, bago mo i-endorse yung business. Okay? Your word is your bond. So make sure po na kung ano yung sasabihin mo, yun yung gagawin mo. Kasi marami pong interesado sa V-Mobile. Pero namimili po sila ng mga tao na sasalihan nila. Kung sino yung trusted na sasalihan nila. So kung ikaw sa isang salita mo, nasira ka na kagad, for sure, hindi sila mag-resume sa'yo. Okay? Kaya po, ayun, build trust. Yun po yung mahalaga. ABC to success. Ano po yung letter A? Attitude. Kailangan po 100% attitude. Bakit? Ito, kahit gaano kapukpok sa'yo ang apply mo, ang sponsor mo, training ka, gawin mo to, ito. Kung ikaw mismo, hindi ka magdidesisyon na simulan, ikaw mismo hindi mo siya gagawin, wala po kami magagawa. Kami po mga mentors, taga-guide lang, support lang po kami sa inyo. Kayo pa rin ang magdidesisyon, hindi nyo kami boss. Okay? Hindi kami magdidikta kung kailan nyo gagawin yung mga pinapagawa sa inyo, kung kailan nyo siya aaralin, kung kailan nyo sisimulan. Kayo po ang magdidesisyon. 100% attitude. Kailangan ikaw mismo may disiplina ka. Negosyo mo to, remember? Yes. Nandito lang kami kasi kami nag-endorse sa inyo. Kami yung nag-sponsor sa inyo. So, syempre, kami rin yung nakakaalam na unang nakakaalam. So, kami magre-relay ng knowledge sa inyo, nasa sa inyo pa rin kung kailan nyo siya gagawin. Okay. Disiplina po sa sarili. Bawa, yung time mo, sinabi mo, 2 to 3 hours a day ko siya gagawin. 2 to 3 hours, nag-newsfeed ka lang naman ng newsfeed. Hindi ka naman nabili mobile. Wala rin. Nasa sayo, hindi po namin yan nakikita. Hindi namin nakikita kung ano yung ginagawa nyo. Okay? Kayo po ang magdidesisyon. Sunod, belief. If you only have 99% belief in yourself, 1% can kill you. Bili mo 1% lang, yan pa yung nakamatay sa'yo. Bakit? Kasi kailangan to 100% belief sa company, sa sarili mo, sa products, sa marketing plan, at unang-una kay God. Tama? Kung may believe ka lahat, wala lang sa sarili mo, wala rin pong silbi yan. Kailangan unang-una sa sarili mo, maniwala ka na kaya mo. Okay? Company. Ikaw isipin mo lagi, ikaw ang may-ari, hindi ka customer. Kasi bumagal lang yung system. Bakit walang loading? Ikaw pa yung unang-una nagko-complain. Tama? Isipin mo kung may negosyo ka, at medyo may hindi, syempre wala namang perfect business, di ba? May hindi maganda. Ikaw ba unang-una magko-complain sa negosyo mo? Syempre, hindi. Anong gagawin mo? Pagtatanggol mo yung negosyo mo. Sa'yo yan eh. Tama? Isipin mo, nag-negosyo mo si V-Mobile. Kasi baka konting error lang, ikaw pa yung unang-una nag-reklamo. Pwede ba ikaw nag-reklamo sa sarili mong negosyo? Pwede ba yun? Hindi. Tama? Aralin mo lang, tingnan mo lang, ikaw ang magtanggol sa company mo. Sunod, commitment. Alamin mo yung reason bakit mo ginagawa si V-Mobile. Ito, malalim. Laliman mo. Ano ba talaga yung reason ba't mo siya ginagawa? Kung gusto mo lang ng iPad, nung ka na lang sa labas, maging empleyado ka na lang, kayang bumili ng iPad sa labas. Ano ba yung reason mo? Kailangan malalim. Baka gusto mo lang maki-wifi. Gusto mo lang maki-aircon. O baka gusto mo lang makakita ng magandang speaker. Totoo. Di ba? Ano ba talaga yung reason bakit mo ginagawa yung business? Ano ba talaga? Malalim. Malalim na reason. Bakit? Kasi po, ang V-Mobile, simple lang ang V-Mobile, pero hindi madali. Okay? Marireject ka, yes. Marami kang pagdadaanan, yes. Kung hindi malalim yung reason mo, mabilis kang bibitaw.
mabilis ka mag-quit, mabilis ka susuko. Pero ang inisip mo, para sa family mo, para sa future mo, yung malalim na reason talaga, lahat gagawin mo for B-Mobile. Kasi kung mababaw, bumabaha eh, hindi na pupunta. Tama? Kung mababaw yung reason mo, simpleng bagay lang, hindi ka na pupunta, magreklamo ka na, diba? Pero kung malalim yung reason mo, ba't mo siya ginagawa? Lahat gagawin mo. Lahat isa-sacrifice mo. Lahat itiisin mo. Tama? Pag mababaw kasi ma-reject ka lang, ayoko na ng B-Mobile, ang hirap pala. Tama? Pero kung malalim yung reason mo, wala akong pakialam sa inyong lahat, basta ako mag-B-Mobile ako. Alamin mo, ano yung reason mo, ano yung dahilan, bakit ka nag-B-Mobile. Kailangan malalim. Yan ang pinakamahalaga sa lahat. Ano yung reason? Bakit mo ito ginagawa? Yan. Mahalaga yan. Mag-internalize kayo pag uwi sa bahay. Bakit ba ako nag-B-Mobile? Wala lang. Ganda kasi nung speaker eh. Parang gusto ko siya lagi nakikita. Diba? Ano ba talaga yung reason? Bakit mo siya ginagawa? Ay, para sa family mo. Kayo, ako kasi may malalim akong reason eh. Bakit ko to ginagawa? Kahit anong hirap, pero mo, balinsala pa ako, malalim pa ako, di ba? Ginagabi ako. Ikaw din, malayo ka din na yan. So, ano yung reason mo? Bakit mo to ginagawa? Kasi yan yung magpapatagal sa'yo dito eh. Yan yung magiging foundation mo. Yan yung, dahil dyan, magtatagal ka dito sa company to. Kasi lahat ng pagsubok na dadaanan mo, di ba? Ito, sino po dito married? Married, di ba? Nung kinasal ba kayo, let's say kinakasal, siguro naman kita na kayo ng kinakasal. Pag kinasal ka ba, pwede mo bang sabihin daw, sabi nung father, for richer, for poorer, ganyan-ganyan, di ba? Mga ganon. Pag sinabi nung asawa mo, ang sanagot niya, I try. Di ba? Bad trip yun. Tama? Yes. Diba sabi, magsasama kayo sa hirap at ginhawa. Sabi ng asawa mo, I will try. Try ko kung kaya ko. Kaya ko tiisin. Diba? Bad trip yun. Diba? Ayaw mo lang magpakasal. Ano sinasabi? I do. Gagawin ko. Actually, hindi pa nga dapat. I will do whatever it takes. Di ba pag yun ba sinagot ng mapapangasawa mo, sarap? Sarap ng feeling? Yes. Kasi yung commitment niya sa inyo, na kahit anong mangyari sa pagsasama nyo, kahit anong pagsubok ang dumating sa pagsasamahan nyo, yung commitment mo sa kanya, matibay. Kasi yun yung pinangahawakan mo. I will do whatever it takes. Pakasalan mo na si B-Mobile, ngayon pa lang. Tama? Kasi ganun kalalim ang commitment mo. Okay? So malalim talaga yung commitment. Kailangan talaga maunawaan mo yan. Ano ba talaga yung reason? Kasi dyan papasok yung commitment mo eh. Kung alam mo yung dahilan. Okay? Ayun, ito. Last topic natin. Proven step to grow your network. So simple step lang siya. Yung cycle kung susundin nyo lang siya. Okay? So unang-una, prospecting. Sa prospecting po, kailangan meron kang I-100. Di ba alam nyo naman yung I-100? I-discuss ko na kanina. Kailangan alam mo yan. Kailangan meron kang prospect list. Sino po may prospect list? Sa bag. Yun. Bakit ang bahay bang nagpo-prospecting? Ayan, biro lang. Okay? Kailangan may prospect list ka kasi pag wala kang prospect list, wala kang negosyo. Di ba nga, people's business tayo, yan ang trabaho, yan ang negosyo natin. Kaya kailangan may prospect list ka. Qualifying. Kailangan i-qualify mo lahat ng taong magjo-join sa'yo. I-qualify mo, coachable ba siya? Ito ba yung gusto mo makasama? Baka naman kaaway mo dahil gusto mo lang ng 700. Sige na, mag-join ka na. Balak ras pagdas mo mag-join, balak na sa buhay mo dahil gusto mo ng 700. Hindi po ganun. Kailangan, ito yung gusto mo makatrabaho, gusto mo siyang makasama. Kasi remember, business partner na kayo. Ang kailangan, ito yung mga taong gusto mo talaga makasama. Gusto mo maging business partner. Coachable, yung willing matuto. And, kailangan alam mo yung wants and dreams niya. Alam mo kung ano ba yung gusto niya, alam mo ba kung ano yung pangarap niya, yun kailangan. Kasi sabi ko nga kanina, ba dream selling nga tayo. Kailangan alamin mo, ano ba yung gusto ng prospect mo. Okay? I-qualify mo siya kung siya ba talaga ay para sa team mo, para sa'yo. Pag hindi siya qualified, hayaan nyo na lang. Okay? Marami pa dyan. Okay? Kasi ikaw dapat isipin mo, sila yung nag-a-apply. Sila yung nag-a-apply sa'yo, hindi ikaw yung lumalapit sa kanila. Okay?
Ito po, contacting and approaching. Ito po, yung contacting and approaching na yan, isa po yan art. Kailangan mong aralin. Kasi iba-iba yung approach sa housewife. Iba yung approach sa OFW, sa estudyante, sa empleyado. Iba-ibang approach po yan. Kailangan aralin. And, kailangan mag-stick ka sa interest nung prospect mo. Katulad nga ng housewife, di ba? Ang gusto niyan, ayan. Ready na ulit? Ayun. Okay? So, kailangan alamin mo kung ano yung interest niya. Ano ba yung interest niya? OFW, di ba? Gusto niyan makauwi na sa Pilipinas. Tama? Ano ba yung empleyado? Gusto niya, pagod na siya sa trabaho niya, yung time niya. So, kailangan, iba-iba po, iba-ibang approach yan. Kailangan matutunan. And, i-form mo siya. Ano yung form? Family, occupation, recreation, message. Family, occupation, recreation, message. Alamin mo muna yung family background niya, yung occupation niya, yung recreation. Bago mo i-message, ano yung message? Yung V-Mobile. Baka kasi pag kamit nyo, V-Mobile agad. Huwag ganun. I-form mo muna siya. Alamin mo muna lahat ng background niya, kung ano yung background niya, kung ano yung source of income niya, yung trabaho niya, bago mo i-endorse yung mobile. And presentation. Marami po tayong presentation. Meron sa bahay, dito sa office natin, outside po, diba may mga caravan tayo. One-on-one and video yung binibigay natin yung link. Kailangan po, kiss. Ano yung kiss? Keep it short and simple. As much as possible, kung kaya yung saglit lang, yung short lang talaga, ma-explain yung buo yung business. Mas okay. So, kahit anong presentation po, pwede nyo po yan aralin, pwede nyo gawin. Pag may invite po kayo, pag may prospect kayo. Keep it short and simple. Aralin nyo yung yung video, yung sa Facebook. Okay? Sunod po, dream selling. Sa presentation natin, pansinin mo, konti lang, di ba, saglit lang yung parang technicalities niya. Yung about this, mas marami yung sa huli, yung ending, yung closing natin. Bakit? Kasi po, wala nga tayong binibenta. Ang binibenta lang natin, pangarap. Pangarap ng prospect mo. Kaya kailangan, alam mo yung wants and dreams niya. Kasi paano mo ibebenta sa kanya yung pangarap niya kung hindi mo alam kung anong pangarap niya? Tama? Yes, so, lagi niyo pong iisipin yung dream selling. Sa presentation natin, mahalaga po yan. Kaya kailangan, i-form mo muna siya. At alamin mo muna yung pangarap niya bago mo gawin yung presentation. Kasi dyan yan iikot. Kaya para sa akin, mas okay sa akin yung one-on-one eh. Kasi pag one-on-one, nakikita ko mismo nakakausap ko mismo siya kung ano yung gusto niya. Compare kung big bomb talaga. Siyempre, kailangan isa-isahin mo pa siya, tama? Yun. Sunod po, follow up. Ayan. Sino po dito yung less than 30 days palang member? Halos lahat na nakakatawa naman kami. Ayan. Bakit? Ba't ko natanong? Ang sabi po dito, 30 days period daw po, yan yung crucial. Period. Bakit? Kasi po nandyan po yung, para sa akin ba talaga itong business na to? Tama ba talaga itong binasa to? Nandyan po yan. Sa 30 days. Lalo na pag hindi ka kagad kumita. Which is, hindi ka naman talaga agad-agad kikita sa 30 days. Siyempre, nandyan yung learning period mo eh. Diba, 3 months to 6 months, actually, kami po, nag-aaral pa rin kami hanggang ngayon. Inaaral pa rin namin yung negosyo. Okay? So, dyan po, 30 days yan yung crucial period. Kaya kailangan, sabi nga, diba, once they sign up, they will start to die. Bakit? Kasi po, nung prospect pa lang yan, araw-araw mong tinukulit yan. Nung nag-join na, nung nag-sign up na, anong sabi mo? May training dyan, attend ka na lang, kaya mo na yan. Ito nga pala yung mga assignment na gawin mo, okay na yan, kaya mo na yan. Hindi mo na pinalo up, hindi mo na inalagaan, hindi mo na tinuruan. Kaya po, yung 30 days talaga, yan yung crucial period. Kailangan talaga, focus ka. Tulungan mo sila, i-motivate mo sila, bigyan mo ng task, ganyan. So, yung 30 days po, sa mga wala pang 30 days dyan, ingat-ingat lang. Pag-isipan nyo maigi. Okay, sa learning process po yan, wag po kayo mag-alala kung hindi kayo kagad kumita. Okay? Fast track. Ano po yung fast track? Kailangan nyo pong alamin na yung personality ng bagong members nyo. Kasi diba nag-sign up na nga sila. FaceTime na, mentoring time na. Siyempre, bukod sa training sa office, for sure, meron din kayo kanya-kanya strategy, yung team nyo. So, dyan nyo na po ituro yan. Duplication. Paano ka mag-duplicate? Go back to number 1 lang. Ulit ka lang po ulit. Yung prospecting kanina. So, ito po yan. You have to teach how to teach your member to do the business.
ikaw po, kailangan mo turuan yung member mo kung paano niya tuturuan yung magiging member niya. Nagets po? Ikaw ang magtuturo kung paano niya ituturo. Kasi kung sasabihin mo sa kanya, ito gawin mo, hindi niya gagawin. Pero kung sinabi mo na itong gagawin mo ay ituturo mo sa magiging member mo, gagawin niya ba? Yes. Paano niya ituturo ang isang bagay kung hindi niya ginawa? Tama? Yes. Kaya po, ang sasabihin niyo sa kanila, itong ituturo ko sa'yo, ay ituturo mo. Para aralin at gawin niya. So, ito po yung cycle na yan. Diba yung duplication natin? Go back ka lang ulit sa prospecting. Iikot lang po yan. Diyan ka lang sa cycle na yan. Okay? So, ito po ang kagandaan yan. Sa August nga, may mga bago tayong training. So, halos lahat yan tatakil natin sa August. So, buong month. Sobrang ganda po ng bago natin. So, ito, 4 things to expand your network. Unang-una, kailangan talk to people. Pangalawa, talk to more people. And, if 1 and 2 fails, talk to more people. Kasi yung pa malaman yung number 4. Yan. Number 4 po, talk to people. May choice ka ba? Wala ka choice. Talk to people lang talaga. Yan ang kailangan mong gawin. Okay? So ito po, simplest and most effective pay-in formula. Ano po yan? Make a minimum of 3 presentation per day. See, sa mga empleyado po, pwede na yung 3 to 5 presentation per day. Sa mga full-time, kayo mag-decide. Ano ba talaga yung kaya kong i-commit? 5 presentation per day, 10 presentation per day. Actually, kung online ka, mas marami. Ikaw mag-desisyon, ilang presentation ba talaga gusto mo per day? Goal mo yan. I-goal mo siya. Ilan ba yung goal ko? So, kung 5 yung goal mo, let's say 5, nakatatlo ka na, kulang pa ng 2. Huwag kang papayag na matatapos yung araw mo nang hindi mo pa natatapos yung 2 ka. Anong gagawin mo? Paggabi na, kulang ka pa. Di ba may goal ka? Punta kang 7-Eleven. Bakit? 24 hours po yung open. Maraming prospect doon. Meron lang. Ayan. So, huwag kang papayag na matatapos yung araw mo nang hindi mo natatapos yung business. Ay, yung goal mo. Kailangan matapos yung goal mo. Okay? Remember, massive action equals massive result. Less action, less result. And, syempre, no action, no? Ganyan po talaga. Kailangan trabahuhin natin, karalin po natin ang business. And ito, okay lang ba magbigay ako ng konting assignment? Ayan. Tamang-tama. Actually, marami pa yan, Kuya Pat. Nasa assignment ako. Ayan. Tamang-tama po. Okay, yung assignment ko po, actually, supposed to be check po yan sa EP2. Kaya lang, wala pong nga tayong EP2 ngayon dahil last empowerment program ko po ito ngayon. And, sa August, meron tayong new sets of trainings. So, assignment ko po, ito, nasa sa inyo kung paano gagawin nyo po siya, kayo pong bahala. Make your own 2013 dream board. Sino po nakakaalam ng dream board? Dream board. Ay, yung mas maraming hindi nakakaalam, no? Dream board po, explain ko na sa inyo, no? Dream board po, magkakat kayo ng mga dreams nyo. Dream nyo, bahay, kotse, katawan. Bakit? Pangarap din nyo. Naman ng pangarap. Di ba, Angelina Jolie, kapit ka ng picture. Tapos lagay mo yung mukha mo. Pwede. O, family or mga lugar na gusto mong puntahan. Then, idikit nyo po siya sa isang board. Ako po yung dream board ko, ito yung kama ko, nandito po siya. Para pagising ko sa umaga, pag po sabi ng kasama ko, bumangon ka na. Tinatamad pa ako, ayoko pang bumangon. Tinuturo niya lang po yung dream board ko. Ay, oo nga pala, may goal pa pala ako, tatayo na ako, magkatrabaho na ako. Okay, so, nagiging inspiration po sa akin yung dream board ko. And sabi po nila sa law of attraction, pag ang isang bagay daw po, nagiging material, mas madaling ma-attract yung dreams, compare kung nasa isip mo lang. So kami po, kahit medyo weird, ayan, ginagawa namin siya, gumagawa kami ng dream board. Bakit po ginawa ko 2013? Kasi for sure yung iba, may dream board, pero hindi updated. May dream board ka na ba updated? Ayun. So yung iba hindi updated. So 2013 na baka may mga bago ka na gustong ilagay sa dream board mo. Write at least 10 whys, then put it in your pocket, in your wallet every day. 10 why, 10 reason bakit mo ginagawa si V-Mobile. Di ba yung commitment natin kanina? Sulat ka lang ng 10 reason bakit mo siya ginagawa. Ayan. So, lagay mo sa wallet. Bakit? Kasi yung wallet lagi mong dala. Tama?
Okay? So, ayun, at least, every time na pinanghihinaan ka, babasahin mo lang yung 10 reasons mo bakit mo ko ginagawa. Okay? Ang kagandahan po dyan, pwede po bang i-laminate yan? Pwede! At matigas po ba yan? Pag na-laminate? Pwede nyo pong ipukpok sa ulo nyo. Kasi matigas. Kaya bakit? Kasi tuwing nanghihina ka, pinanghihinaan ka na loob, nare-reject ka, basahin mo lang yung reason mo, bakit ka ba nag-mobile? Kung yung nag-reject sa'yo, ang magpapakain sa family mo, sige, sumama ka sa kanya. Maniwala ka sa kanya. Pero kung hindi, tuloy mo yung negosyo mo. Yung rejection, hayaan nyo lang sila. Normal lang yan. Okay? Sunod po, make prospect list minimum of 100 people. Sinabi ko naman kanina, 100 people is good. 500 name is better. 1,000 or more names is excellent. Depende po sa inyo kung gaano karaming prospect list. Okay, so minimum of 100. Sana more than, mas okay. Okay? Read and understand quick guide. Sino po nakabasa na ng quick guide? Yan. Sino nakaintindi? Yan. Maraming nagbabasa pero hindi naiintindihan. Nabasa ko na! Paano mag-load? Tingnan ko ulit yung quick guide ko. Di ba? Ay, sorry, hindi ko yun. Natumakan. Ayan. Sunod. Di ba sa likod ng quick guide may, ano ba yun yung parang, ano ba yun po yun? Yung parang, oo, yung mga safety features niya, yung bakit mabagal. Di ba yung loading? Nandun yun eh, di ba? Tapos sabi mo, apply, bakit nabagal ng load? Binasa mo ba yung nasa likod? Di ba? Kaka-explain mo lang, paano mag-register ng tag na user? Kasi yung iba, binabasa lang nila, hindi naman talaga nila iniintindi. Okay? So, iba po yung nakita or binasa sa naintindihan. So, ngayon po, basahin nyo yun, aralin nyo pong maigi. At iba pa rin pag ginawa, yung actual, ginawa nyo ng actual. Explore and study your online account. Ano yung mga online accounts natin? Loadextreme and MyLifePro.biz. Tama? Okay. Search nyo po yan, explore nyo po yan, buksan nyo, mag-login kayo, buksan nyo, basahin nyo po isa-isa yung bawat button. Marami po kayong matututunan dyan. Okay? Sunod po, attend empowerment programs. Ito pong empowerment programs natin. Ito na nga po yung August. Sa buong August natin, iba-iba po yung sets of trainings natin. Buong August po yan. Hindi siya nauulit. Mauulit siya next month na. Okay, so antayin nyo po yun. Ang napakaganda po ng bagong trainings natin, new sets of trainings natin. Kasi from newbies up to maging isa kang leader. Yun po yung kagandahan sa bagong program natin. So, ayun po, ito lang lagi nyo tatandaan, yung rejections, normal lang po yan. Darating talaga yan, lalo na sa inyo, mga baguhan. So, kami parang batak na, okay na sa amin, normal na wala na kami sa rejection. So, aralin nyo lang po yun, handle yung rejections. Marami pa pong objections, yung pinakita ko kanina, 7 objections na ata yun. Marami pa po yan, marami pa kayo may encounter. Normally po yung iba palusot lang, yung mga objections. Intindihin nyo lang maigi, baka nagpapalusot lang sila, hayaan nyo lang po. Okay? Yung iba naman po, yung assignment, yung prospect list, gawin nyo lang po yan. Guide nyo po yan para dito sa business natin. Pwede kayong magtanong sa mga mentors ninyo, sa mga sponsors po ninyo, para maintindihan nyo yung business. Marami silang itutulong strategy po sa inyo. Okay? So, yun lang po. I hope marami po kayong natutunan sa empowerment program natin. Mamimiss ko to kasi nasa empowerment program ko. Pero, meron po akong sets of trainings din. Isa rin po ako sa mga magtuturo. So, ito po, 65 millionaires na po as of May 2012 ang naging millionaire ng B-Mobile. Okay? Marami ng trainings, marami ng natutunan. And now, marami na pong naging millionaire. Tanong, sino po ang gusto maging sumunod na millionaire? Sino po ang gustong maging millionaire pa? Sumama po sa kanila. Okay, hindi na may pata. Na maging millionaire. Ayan. So ito, okay lang ba sigaw natin? I am the next millionaire. Okay lang po? Yes! Ayan. So tayo po tayong lahat. Ayan. Okay? Parang nagawa niyo na to kanina. No? Ganyan po talaga para ma-sink in talaga yung ikaw yung susunod na millionaire. So, who wants to be the next millionaire? I am the next millionaire! So, thank you very much po and God bless po. Ingat po kayo sa pag-uwi.